Kumusta mga kapatid? At nandito si Rosauro. Naghahandog sa inyo ng value. Gabi na ngayon dito dahil late na ako ano sa derivation ko. Pasensya na pero move on pa rin. Ito. Salamat Panginoon at walang never too late para kay Rosauro. At habang may buhay, may pag-asa, di ba? Implement at i-apply natin yan sa true life, sa daily life natin, sa bahay at sa ating pamilya. Yan. Amen. Salamat sa lakas. Ito. Siyempre, kaninang umaga, ano ko talaga yan, yung parang naging ano ko na yan, yung permanent habits, good habits na gumising ng umaga at para bang naka-program na sa akin yung yung habit na yan. Tapos naging automatic na. Meron ako parang alarm clock sa sa ulo ko. Yung para bang sinasabing, "Uy, Rosauro, gising na." Lapit na sumikat yung araw. Unahan mo yung araw bago sumikat. Ano yung mentalidad ko. Hindi ko pinapakita nga nakahiga ako. Kung nagsasalita pa yung araw natin, sabi, "Uy, sumikat na ako pero ikaw nakahiga ka pa, natutulog pa." Lugar lang. So, yun. Parang konting patalstas. Kasi yung topic natin ngayon, about sa inano ko ngayon yung kami ng parang meron kaming chat kanina ng ina ko. May bumisita dito eh. Tapos sabi ko, "Ma, buti naman at pumunta ka at na bigyan ka rin ng suporta ng stepfather ko or partner mo. Pero siyempre limitado yung namin, yung contact namin dahil lahat naman tayo may mga issue sa pamilya. Pero kahit papaano, kahit anong mangyari sa mundo, ina pa rin kita kahit papaano, kahit anong mangyari. So yung sinasabi, bumalik tayo dun sa nasabi ko ng fifth commandment sa Bible, diba? Sa Biblia. Honor your mother and father. Yan yung nagpalaki sa'yo, nagbuhay sa'yo, nagbigay buhay, nagbigay halaga. Yun ang yun, yung pinaka-importante. So, simulang bata pa tayo, hindi pa tayo nakakalakad. Yan sila, sakripisyo. Tayo ngayon, naging magulang din. Katagalan ng panahon. Siyempre, mga iba-ibang sitwasyon, mga iba-ibang story. Mga karanasan natin, di ba? Yung sinasabing gulong ng palad. Iba-iba tayong story. Unique yung mga story natin lahat. So, kung sino mang siyempre, makaka-relate tayo sa ibang mga story. Pero hindi eksakto. Wala talagang parehong story. Kahit i-google mo pa yun, wala talagang
Yung sinasabi ko lang sa inyo, yung ano, itong tayong mga anak at mga parents, magsimula tayo sa ano, mga tayo mga anak, Silbi. Huwag tayong ano, yung uh, tumatanda na paurong, paatras. Nakakalakad na tayo, nakakaisip, nakakapagsalita, nakakapaggawa, ang dami na nating ano. Pero parang biniblame pa natin yung mga parents natin na ganito kasi ganyan, kaya ganito ako ganyan. Wala. Hindi, ano na tayo, matured na tayo. Independent na tayo. Tapos na yung ano, sakripisyo ng mga magulang natin sa atin. Tayo na ang mag-independent at magsakripisyo sa kanila. Balik natin yung sakripisyo, konti. Kung anumang klaseng level na sakripisyo ibigay mo, balik. Ano yan eh? Bigay mo yung respeto sa kanila, pabalik. Dahil, naku, basahin natin lahat yan ng about sa ano, parents, sa pamilya. Yung mga sakripisyo nila. Kahit anong klaseng bagyo, ang ina at ama. Ano pa, parents pa rin yan sila. Kahit anong level na ano nila. Kung ano bang nangyari sa ano, naging lasinggo yung ama or naging ano yung ina, ibang klaseng hindi natin alangan namang ano, kung nakakatayo, nakakalakad na tayo, bigyan natin ng ano, gumawa tayo ng diskarte. Tayong mga Pinoy, ano, magaling tayong dumiskarte sa ano, sa buhay. Kung ano ba yung klaseng diskarte, wag lang yung ano, yung mga pandadaya at saka ano, yung ano, sa buhay na ano. Suportahan natin pabalik yung ano, mga magulang natin. At ibigay natin uli ang respeto sa kanila, sakripisyo. Kaya sinasabi ko sa ano ko nun, kapatid ko nun, na Brad, tol, wala na akong ano, hindi na ako ikaw lang ang makakapagpabago sa buhay mo. Hindi na ako. Nag-advise ako sa iyo sa una, pero sa noon pa. Pero syempre, I respect you. Pero kung hindi mo bibigay yung respeto sa akin, so silence na lang ako. Ikaw nang bahala. Pero wag mong ano, yung one condition lang, wag mong bigyan ng kahit konting problema yung ina natin dahil tumatanda na eh. So yun lang ano, pakiusap ko sa'yo. Yun. Tapos hanggang ngayon syempre ano para bang tumama siguro yung mga ano ko. At yun, parang silence, hindi parang nahihiya siya or ano ba yung klase ko. So okay, ano, kapatid pa rin kita. Kahit papano. Hindi ako naggumagawa ng mga hatred dyan sa ano na. Bloodline kita eh. Kapatid sa kapatid, kahit anong mangyari sa mundo. Pero kung siyempre, respetuhin ko yung ano mo, gusto mo ng yung peace mo dyan, sa'yo yan. Hindi ko sisirain yung peace mo dyan, yung peaceful na life mo. Kung gusto mo yan, ikaw nagpili niyan eh. Tayo ang nagpipili sa mga ano natin, buhay natin. Lumalaki tayo. Pero kasi yung iba, ang dami ng sakripisyo ng ina, tumatanda na yung mga ama at mga parents, pati lola, kinakawawa pa rin. Huwag tayong ganyan, bastos yan eh. Yung respeto, yung sakripisyo nila sa'yo, tapos lumaki ka, tapos yung kanta ba ni Freddy Aguilar, yung anak. Parang may ibang version na ngayon eh.
Huwag tayo niyan. Honor. Respetuhin natin. Yung mga anak natin, turuan din natin maging magalang. Turuan natin magbigay ng respeto sa atin. Kaya ang laki ng halagang yan, walang katumbas na pera or ano klaseng bagay. Paglaki nila, pag naturuan natin yan ng paano magrespeto sa tao, first sa bahay natin. Paglaki niyan, ang laking halaga yan, walang katumbas. Kaya yung mga values, yung mga halaga kong binibigay sa inyo rin, nasa sa inyo yan. Kung gagamitin nyo o palabas lang sa kabilang tenga. Hindi ko kayo pino-force. So, lugar lang ha. Ayoko mag-judge kasi sinasabi kong hindi ako mag-judge ng tao masyado. Dinja-judge ko muna hinuhusga ko muna yung sarili ko. Ano ba to? Pwede ba itong sabihin o hindi? Parang yung ethics, alam nyo na yan. Kayong nakaka-relate. So, kung gusto ba natin bumalik sa nakaraan, konti lang. Tapos, mas maraming plano sa harap. One step back, 2 steps forward. Yun mentalidad. Gawin nyo yung mga nakaraan na parang masakit sa inyong kalooban. Gawin nyo ng tubil. Yung parang fuel. Tapos palakasin nyo yan. Gawin yung power na positibo. So hanggang 15 minutes lang tayo ngayon mga kabayan at kapatid. Honor your mother and father. Mga parents natin. Tapos turuan natin yung mga kabataan yun paano magrespeto. Kahit nga yung mga ibang bata dyan, walang alam ko hindi yung hindi ko dinidiretso sa kanila pero tinitingnan ko na lang ko pero mababaw yung parang may galit yung mukha ko. Ko ganyan ba yung natutunan nyo sa bahay? Hanggang ngayon parang nakikita nila sa ko na galit. Ang ninyo makukulit kayo dito pero baka sa bahay para kayong mouse, tahimik. Dahil mas malaking respeto nyo sa inyo. Pero dito, huwag niyo ipakita yung kung frustrated kayo sa bahay. Tanungin nyo yung mga parents nyo. Pwede ba, bakit ganito yung ko? Okay, matakot. Hindi mo naman sasabihin lahat ng mga kabataan ganyan dahil madaling sensitibo. Nandyan palagi naka-device, naka-cellphone, naka-computer or mga ganyan. Pati na rin anak ko nakasabi ko, mahal, asawa ko. Kayo, mag-teamwork kayo ni baby dyan. Sabi ko, baby, makinig ka kay mami yan. Disiplin yan. Tinuturuan kita magdisiplina. Para wag mong gayahin yung mga makukulit na dyan sa eskwela, classmate mo. Observe ka lang, watch and observe. Tapos, hindi mo yan. Tingnan mo lang. Hindi ka mag-judge sa kanya. Hindi ka mag-uusga. Siyempre, repetition yan sa mga bata. Malaking alaga yan, mga kabayan. So, bumalik tayo sa natin, yung sinasabi kong mental laboratory, ito yun. Tapos bigyan natin ng totoong wastong damdamin. Yung emotional naman tayo lahat kaso lang iba-iba tayo paano natin channel yung mga damdamin tayo, kalooban natin. Kaya yun, nilulugar natin tapos yun, tayong responsibilidad ng mga emosyon natin. Yun na yun. Salamat at si Jerry Vasion nakapagsalita kahit gabi na.
Okay, God bless and naka-Swedish tuloy ako. God bless and Godspeed at ingat, vibrate kayo yung LGF, alam niyo na yun, at saka LPU, love, gratitude and forgiveness, tapos yung love, peace and understanding, yan, pakumbaba, tapos yun, balance of respect, lahat na yun. So, repetition tayo, tapos apply natin, implement natin yan sa bahay natin. Thank you, Lord. Amen, Rosauro. Thank you. Salamat.